Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,479-88. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang banal na kamalayan na ito. Kumunat ang noo ni Alvin habang nawawala ang mga kulay sa mga mukha ng kambal na Niger. Natuklasan na ni Alvin na ang banal na kamalayan ay pagmamayari ng isang taong nasa o mas mataas pa sa 7 Tribulation Bodiless Celestial. Agad na sinabi ni Kelly, ito ang banal na kamalayan ng isang walang katawan na celestial sa 8 kapigatian. Humarap siya kay Alvin at mahinang nagtanong, kapatid na Alvin, dapat ko ba siyang babalaan? Hindi na kailangan. Nang malaman ni Alvin na ang banal na kamalayan ay pagmamayari ng isang 8 Tribulation Bodiless Celestial, naniningkit ang mga mata ni Alvin at walang pakialam na sinabi, gusto kong makita ang 8 Tribulation Bodiless Celestial na ito na nang ahas na puntiryahin ang mga miyembro ng aking 7 Absolute Sect. Kumalat ang intensyong pumatay mula sa kanyang katawan habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may kabangisan. Bagamat hindi malakas ang pag-uusap ni na Alvin at Kelly, narinig ng lahat ang kanilang pag-uusap dahil sa katahimikan. Natural lamang na nagulat ang kambal na Niger sa kanilang pag-uusap. Nagulat na sila ng tumpak na matukoy ni Kelly ang cultivation base ng taong iyon na nasa kanilang mga landas. Mas lalo silang nagulat nang makita nila ang kawalang bahala ni Alvin. Base sa ugali ni Alvin, tila hindi siya natatakot sa 8 Tribulation Bodiless Celestial. Posible kayang nakuha ni Alvin ang mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Sabay-sabay na lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ng kambal na Niger nang makita nila kung gaano katiwala si Alvin. Matapos makarating sa Beyond Heaven Secret Zone at makausap ang mga taong iyon mula sa 4 na iba pang malalaking mundo, nalaman din nila ang tungkol kay Bert Ing. Alam nila na kaya niyang patayin ang 8 Tribulation Bodiless Celestials at may lakas na maihahambing sa 9 Tribulation Bodiless Celestial matapos makuha ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Sabihin mo nga sa akin kung anong nangyari. Tanong ni Alvin nang mawala ang pagkabalisa sa mukha ng kambal na Niger. Kaya, si Renz, na nag-akala na nakuha ni Alvin ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial, ay bumantong hininga sa loob at ikinwento ang lahat ng nangyari. Ilang araw na ang nakalipas, nakasagupan ng kambal na Niger ang dalawang grupo ng mga taong nag-aagawan para sa isang Celestial Supreme Treasure sa isang Earth-Rank Treasure Vault. Nanatili sila sa likuran at nagmasid, at nakakagulat ang mga resulta. Parehong lumaban ang dalawang grupo ng buong lakas. Sa huli, ilang cultivator lamang sa 8th form ng Saint Celestial Stage ang nakaligtas, ngunit kahit na noon, sila ay malubhang nasugatan. Sa sandaling iyon, determinado ang kambal na Niger at inagaw ang Celestial Supreme Treasures. Ito ay ang dalawang pares ng bote sa kanilang mga paa. Bahagyang nagulat si Alvin, pareho kayong mapalad. Nakinabang kayo sa sitwasyon at nakakuha ng dalawang Celestial Supreme Treasures. Lahat tayo ay nakapunta na sa mga Earth-Rank Treasure Vaults, pero isa lang ang laman ng mga ito, ayon sa pagkakabanggit. Maaaring mapalad tayo, ngunit nakaakit din tayo ng gulo. Sabi ni Renz nang may mapait na ngiti, sa oras na iyon, kahit na ang mga natitirang cultivator sa 8th form ng Saint Celestial Stage ay malubhang nasugatan, matatagalan pa bago natin sila mapatay. Bukod dito, ginamit na nila ang kanilang mga Communication Jade Token para tumawag ng mga backup. Sinabi pa ng isa sa kanila na ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial mula sa kanilang sekta ay malapit lang. Pareho kaming natatakot at ang tanging naiisip lang ay bumalik sa Saint Province Realm. Bumantong hininga siya habang sinasabi, sigurado akong mahuhulaan ninyo kung ano ang susunod na nangyari. Oo. Tumanggaw si Alvin at bahagyang ngumiti. Gayunpaman, kailangan pa ring batiin kayo. Pareho kayong nakakuha ng tig-iisang Celestial Supreme Treasure. Bukod dito, isa itong uri ng paggalaw na Celestial Supreme Treasure. Ang mga Celestial Supreme Treasures na uri ng paggalaw ay mas mahirap pinuhin kumpara sa mga nakakasakit na Celestial Supreme Treasure. Kaya naman, mas bihira ang mga ito. Sinabi ni Elder Hal, ang 3-legged golden crow, kay Alvin ang tungkol dito. Bukod doon, sinabi rin ni Elder Hal sa kanya ang tungkol sa mga Celestial Supreme Treasures na uri ng paggalaw sa Jade Emperor Heaven.
Ang tanging nanatili sa alaala ni Alvin ay ang mga Windfire Wheels na uri ng paggalaw na pag-aari ni Neza, ang anak ng pagoda-bearing Heavenly King na si Luigi. Ngumiti ng mapait si Renz habang sinasabing, maaari mo kaming batiin kung makakaligtas kami rito. Sa kasalukuyan, isang celestial na walang katawan sa 8 kapigatian ang natagpuan kami kasama ang kanyang banal na kamalayan. Kalmado ang ekspresyon ni Alvin habang walang pakialam na sinasabi, huwag kang mag-alala. Ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial lamang ay hindi sapat ang lakas para agawin ang iyong Celestial Supreme Treasure sa ilalim ng aking pagbabantay. Pagkatapos magsalita ni Alvin, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo, dahilan para biglang magbago ang ekspresyon ng kambal na Niger. Napakaarte naman ng batang to. Bagamat tila lubos na may kumpiyansa si Alvin, ang kambal na Niger na walang kamalayan sa lakas ni Alvin ay apektado pa rin ng pagdating ng tila walang talo na 8 Tribulation Bodiless Celestial. Swoosh! Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng pag-ungol ng hangin, ipinapakita ang bilis ng paparating na tao. Sina Alvin at Kelly lamang ang malinaw na nakakita sa kanyang mga galaw. Ang bagong dating ay isang maskuladong matandang lalaki na nakapula ang damit. Kapag gumagalaw siya, para siyang bola ng apoy na kayang sumire sa kanyang dinaraanan. Base sa kanyang aura, tila maituturing siyang medyo malakas sa mga 8 Tribulation Bodiless Celestials. Naisip ni Alvin sa sarili, ang aura ng matandang ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Moro Realm na aking napatay. Swoosh! Isang mainit na simoy ng hangin ang dumaan, at ang matandang nakapulang damit ay dumating sa harap ni Alvin at ng kanyang mga kasama. Ang kanyang pulang damit ay lumipad sa likuran niya na parang mga apoy na sumasayaw sa hangin, na nagmumukha sa kanya na parang nababalutan ng apoy. Bata, talagang nagtataka ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na sabihin na ako, isang celestial na walang katawan sa 8 kapigatian, ay hindi sapat ang lakas para agawin ang Celestial Supreme Treasure sa ilalim ng iyong pagbabantay? Kwadrado ang mukha ng matandang lalaking nakapula ang damit, at kapag tinitigan niya ito ng masama, para siyang galit na gorilla. Naglalabas siya ng malamig na aura na tila nagpapababa ng temperatura sa paligid. Nakaharap sa dominanteng matandang lalaking nakapula ang damit, mahinahong sinabi ni Alvin, ano? Minamaliit mo ba ang mga eminent celestial? Bilang isang celestial na walang katawan sa 8 kapigatian, ang matandang lalaking nakapula ay tiyak na hindi isang tanga. Nang makitang kalmado pa rin si Alvin sa puntong ito, hindi niya mapigilan ang mga pagdududa na bumangon sa kanyang puso. Bakit ang kalmado ng batang ito? Ano ang itinatago niya? Habang iniisip niya ito, lalo siyang nababalisa, at nagsimulang lumaki ang kanyang pagdududa sa sarili. Maaari kayang siya ay. Di nagtagal, nagbago ang ekspresyon ng matandang nakapula. Habang nakatingin kay Alvin, may naalala siya. Ikaw ba ang batang nakakuha ng mana mula sa isang great overarching golden celestial? Alam niya na noong huling beses na nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone, ang taong nakakuha ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial ay nakapatay ng isang 8 Tribulation Bodiless Celestial bago siya umalis. Naisip niya na dahil ang eminent celestial na ito sa harap niya ay malinaw na hindi natatakot sa kanya, isang 8 Tribulation Bodiless Celestial, ang binata na nakasuot ng lilang damit ay tiyak na nakakuha ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Nanatiling tahimik si Alvin ngunit napangisi si Renz. Kung gayon, may sasabihin ako sa iyo dahil matalino ka para hulaan na nakuha ni Alvin ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Ang taong ito ay maaari ding ituring na disipulo ni Senior Bert Ing, ang taong nakakuha ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial noong huling beses na nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng matandang lalaking nakapula nang marinig niya ang mga sinabi ni Renz. Bert Ing. Ang taong umangkin ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial noong huling beses na nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone. Kung gayon, ibig sabihin ba nito ay lahat kayo ay mula sa Saint Province Realm? Ipinapalagay ko na ito ang dapat na pasukan at labasan sa Saint Province Realm sa Beyond Heaven Secret Zone. Itinuro ng matandang lalaki na nakapula ang itim na butas sa kawalan. Tama iyan. Itinaas ni Renz ang kanyang baba, halatang ipinagmamalaki na siya ay mula sa Saint Province Realm.
Sa mahalagang sandaling ito, biglang sumingit si Alvin, hindi ko nakuha ang mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Nang marinig ito, nawala ng ngiti si Renz. Maging ang ekspresyon ni Chad ay bahagyang nagbago. Agad na lumiwanag ang mga mata ng matandang lalaking nakapula ang damit. Nag-aalangan siya kung aalis ba siya ng mas maaga o hindi. Hindi ba niya nakuha ang mana mula sa isang dakil pang ibabaw na gininto ang celestial? Nang makita ang ekspresyon ng matanda, nakangiting sinabi ni Alvin, "Ano? Sa tingin mo ba ay hindi kita mapipigilan dahil lang sa hindi ko nakuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial?" 2,480. Tunay nga. Inisip ng matandang nakapula na ang binata na nakalila na isang eminent celestial ay hindi makakalaban niya dahil ang binata na nakalila ay hindi nakakuha ng mana mula sa isang great overarching golden celestial. Gayunpaman, talagang nalilito siya sa inasal ng kabilang panig. Naglalako ba ang binata na nakalila o talagang may lakas siya para talunin ito? Biglang nanlaki ang mga mata ng matandang nakapulang damit nang may biglang pumasok na ideya sa kanyang isipan. Maingat niyang tiningnan si Alvin habang nagtatanong, "Sandali lang. Ikaw ba si Alvin na pumatay sa 7 Tribulation Bodiless Celestial na may hawak ng Celestial Supreme Treasure?" Dati, narinig ng matandang lalaking nakapula ang bulong-bulungan tungkol sa isang eminent celestial na nagngangalang Alvin na walang kahirap-hirap na nakapatay sa isang 7 Tribulation Bodiless Celestial na may hawak na Celestial Supreme Treasure. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Kanina, isa sa kambal ang tumawag sa kanya na Alvin. Naalala ng matandang nakapula ang pagtawag ni Ren sa binata na nakalila na Alvin. Hindi mahirap para sa kanya na pagdugtungin ang mga puzzle. Kung totoo ang mga chismis, ipapaliwanag nito kung bakit hindi natatakot sa kanya si Alvin. Bagamat isa siyang celestial na walang katawan sa 8 kapigatian, wala siyang anumang celestial supreme treasure. Nangangahulugan ito na ang kanyang lakas ay kapantay ng celestial na walang katawan sa 7 kapigatian na may hawak na celestial supreme treasure. Napatay ni Alvin ang isang 7 Tribulation Bodiless Celestial na nagmamay-ari ng Celestial Supreme Treasure. Natigilan ang kambal na Niger sa pagbubunyag ng matandang nakapulang damit. Tutal, hindi naman nila narinig ang mga chismis. Malawak ang Beyond Heaven Secret Zone at nakakalat ang mga tao kung saan-saan. Hindi nakakagulat na hindi ito narinig ng kambal na Niger kahit na kumakalat na ang mga chismis. Paano kung ako nga at paano kung hindi? Malabong sagot ni Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pumatay ng isang celestial na walang katawan sa 7 Tribulation na nagmamay-ari ng Celestial Supreme Treasure. Hindi pa katagalan, napatay niya ang isang celestial na walang katawan sa 8 Tribulation na nagmamay-ari rin ng Celestial Supreme Treasure. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaking nakapula nang marinig ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, isa pa rin siyang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Kailan pa nangahas ang isang eminent celestial na tretuhin siya sa ganitong kawalang galang na paraan? Gayunpaman, wala siyang magagawa sa sandaling ito. Sa huli, nagpasya siyang huwag ng sumugal at kumilos ng padalos-dalos. Ngumisi siya at tumalikod, naghahanda ng umalis. Talagang matalino ang taong ito. Napataas ang kilay ni Alvin nang makita niyang pinili ng matandang nakapula na umatras. Plano niyang patayin ang matandang nakapula kung balak lumaban ng nakapulang lalaki. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay katumbas na ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial lamang ay walang kapantay para sa kanya. Nang makita ang matandang nakapula na umalis ng walang ingay, nagulat ang kambal na Niger. Wala man lang ginawa si Alvin, pero natakot ang matandang lalaki na umalis ng ganoon na lang. Ito ay hindi inaasahan at hindi ka panipaniwala kung tutuusin. Nananaginip ba tayo? Gulat na tanong ni Renz habang nakatingin kay Chad na nakatayo sa tabi niya. Umiling si Chad para ipahiwatig na wala rin siyang maisip na solusyon. Nagkatitigan ang magkapatid, gulat at nalilito. Hoy! Bakit kayong dalawa ay natutulala? Pareho kayong napakaswerte. Hindi lang kayo nakaligtas sa Beyond Heaven Secret Zone, kundi pareho pa kayong nakakuha ng 2 Celestial Supreme Treasures, sabi ni Nympha. Nang marinig nila ang boses niya, sa wakas ay natauhan na sila. Gayunpaman, hindi sila tumugon kay Nympha at tumingin kay Alvin na may ekspresyon ng pagkagulat at hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha.
Kalaunan, si Renz na hindi na mapigilan ang kanyang kuryosidad ay nagtanong, Alvin, nagsasabi ba ng totoo ang 8 Tribulation Bodiless Celestial? Talaga bang pinatay mo ang isang 7 Tribulation Bodiless Celestial na nagtataglay ng Celestial Supreme Treasure? Oo. Sumagot si Alvin sa tanong ni Renz nang may tango at ngiti. Para sa kanya, si Renz ay hindi lamang niya kaibigan, kundi miyembro rin siya ng 7 Absolute Sect. Hindi lamang sila magkaibigan, sila ay magkapatid. Totoo. Nang malaman ang katotohanan, parehong gulat na gulat sina Renz at ang tahimik na si Chad. Nakaramdam sila ng emosyon nang maalala ang unang pagkakataon na nagkita sila ni Alvin. Sa mga nakaraang taon, matapos mapili na sumali sa 7 Absolute Sect, inakala nilang sa wakas ay mabawasan na nila ang agwat sa pagitan nila ni Alvin. Gayunpaman, tila muling pinalawak ni Alvin ang agwat. Hindi nila kailanman pinagdudahan ang mga salita ni Alvin dahil hindi pa sila kailanman nagsinungaling sa kanila noon ni wala rin siyang dahilan para magsinungaling. Nang makita ni Nympha ang gulat sa mukha ng kambal na Niger, mapaglarong sinabi niya, bakit ang dali ninyong magulat? Isa lamang itong 7 Tribulation Bodiless Celestial na may Celestial Supreme Treasure. Hindi pa katagalan, napatay pa nga ni Brother Alvin ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial na nagmamay-ari ng Celestial Supreme Treasure. Kitang-kita ang pananabik sa kanyang mukha nang magsalita siya na parang siya ang pumatay sa 8 Tribulation Bodiless Celestial na nagmamay-ari ng Celestial Supreme Treasure. Patuloy na sinabi ni Nympha, bukod pa rito, ang 8 Tribulation Bodiless Celestial na iyon ay tila ang pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestial sa Moro Realm. Pero ano ang mahalaga? Napatay pa rin siya ni Brother Alvin. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Nympha, ang kambal na Niger na kakabalik lang ng kanilang katinoan ay muling natulala. Alvin, ito. Ti totoo ba? Tanong ni Renz habang nakatingin kay Alvin. Para bang naniwala lang siya pagkatapos makuha ang kumpirmasyon mula kay Alvin. Sumimangot si Nympha habang nagtatampo, ano? Nagdududa ka ba sa mga sinasabi ko? Oo, totoo iyan. Tumanggaw si Alvin. Kaya, muling labis na nagulat ang kambal na si Niger. Paano nangyari iyon? Akala ko ba hindi mo nakuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial? Paano ka naging ganito kalakas? Natural lang na hindi nagduda si Ren sa mga sinabi ni Alvin, siya ay sadyang mausisa. Mahabang kwento. Ikukwento ko sa inyo kapag may oras tayo. Ngumiti si Alvin bago niya idinagdag, babalik na tayo sa Saint Province Realm. Kung pareho kayong ayaw ng manatili rito, sumama kayo sa amin. Pagkatapos, nang hindi na hinintay ang tugon ni Renz, sumulyap si Alvin kay Kelly at nakangiting sinabi, Kelly, tara na. Sige. Masunuring tumanggo si Kelly. Kasabay nito, tinawag din ni Alvin si Irish. Kasabay nito, tatlo sa kanila ang lumipad ng magkatabi habang papasok sa black hole at naglaho sa paningin ng lahat. Iminumungkahi kung bumalik kayong dalawa sa amin. Gamit ang inyong lakas, isang himala na nakaligtas kayo hanggang ngayon at nakakuha ng 2 Celestial Supreme Treasures. Kung gusto ninyong manatiling buhay, makabubuti kung aalis na kayo. Pinaalalahanan ni Nympha, Tanya, Hero, at ng iba pa ang kambal na Niger bago sila pumasok sa black hole. Sa isang kisap mata lamang, ang kambal na Niger na lang ang natira sa labas ng pasukan at labasan ng Saint Province Realm sa Beyond Heaven Secret Zone. Dapat na tayong bumalik. Nagtinginan ang kambal na Niger bago lumipad papasok sa black hole, nilisan ng Beyond Heaven Secret Zone. Sa Saint Province Realm. Sa isang lambak na nakatago sa isang maniyebing hanay ng bundok sa hilagang rehiyon ng Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Swoosh! Ang mahinang pag-ihip ng hangin ay umalangaw-ngaw sa hangin ng kabundukan na nababalutan ng nyebe. Di nagtagal, ilang figure ang lumitaw sa kalangitan na parang mga sundalong makalangit. Bumalik na tayo. Matapos ang ilang taon na pagkawala, huminga ng malalim si Alvin. Bagamat ang Heaven and Earth Spirit Energy ay hindi maihahambing sa Beyond Heaven Secret Zone, ang lugar na ito ay tahanan pa rin. Vilma. Si Kelly, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay agad na iniabot ang kanyang banal na kamalayan upang hanapin ang kanyang anak na babae pagdating niya. Natuklasan niya na ang kanyang anak na babae ay naglilinang ngunit wala sa saradong paglilinang. Tinawag lamang niya ang kanyang anak na babae dahil ang kanyang anak na babae ay wala sa saradong paglilinang.
Tutal, maaari niyang maantala ang saradong paglilinang ng kanyang anak na babae kung bigla siyang tumawag. Gaano man niya kamiss ang kanyang anak na babae, hindi niya sana maabala ang kanyang anak na babae kung ang kanyang anak na babae ay nasa saradong paglilinang. 2481. Nay! Sigaw ni Vilma. Malinaw niyang nararamdaman ang nangyayari sa labas kahit na siya ay naglilinang. Hindi naman pala siya nasa loob ng saradong paglilinang. Agad siyang naalerto nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Alam niyang ang kanyang ina iyon. Putok. Umalangaw-ngaw sa lambak ang tunog ng pagbubukas at pagsasara ni Vilma ng pinto. Maya-maya, isang payat na figure ang sumulpat sa lambak. Tay! Nay! Pagkakita ni Vilma sa kanyang mga magulang, agad siyang sumugod patungo sa kanila na may mga luha ng kagalakan. Para bang nabasag ang isang dam na matagal niyang itinayo. Vilma! Mahigpit na hinawakan ni Kelly si Vilma sa kanyang mga bisig, tila ayaw bumitaw, pagkatakbo niya papalapit para salubungin si Vilma sa kalagitnaan. Vilma! Ang karaniwang kalmado at hindi mapakali na ekspresyon ni Alvin ay agad na nawala nang makita niya si Kelly na yakap ang batang babae na lumaki na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ilang taon pa lang ang lumipas, pero lumaki ka na ng husto, anak. Sa kasalukuyan, si Vilma ay 16 na taong gulang na. Kahit noon, ang magandang mukha ni Vilma na minana niya kina Alvin at Kelly ay naglalaman pa rin ng kawalang muwang. Si Irish, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay nakatitig sa kanya habang buong pagmamahal na pinapanood sina Kelly at Vilma na magkayakap. Isang selos ang lumitaw sa kanyang puso nang makita ito. Kung maaari lang. Gusto niya talagang magkaroon ng anak kay Alvin. Tahimik na nakatayo sina Nympha, Hero, at ang iba pa habang pinapanood ang mag-inang magkayakap. Walang sino man ang gumawa ng ingay na para bang natatakot silang magambala ang sandaling iyon. Sa isang punto, ang matandang propeta at ang tagapangalaga na si Heath na dating mula sa sekta ng pagsamba sa apoy ay nagpakita rin. Labis silang natuwa nang makitang nakabalik si Alvin at ang iba pa nang walang pinsala. Bagamat marami silang gustong sabihin, nanatili silang tahimik habang pinapanood ang mag-ina na magkayakap. Tila tumigil ang oras sa sandaling ito. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay napagtanto ni Kelly at Vilma na ang paligid ay napakatahimik at nakita nilang lahat ang mga mata ay nakatuon sa kanila. Pareho silang namula ng akayin ni Kelly ang kamay ni Vilma at bumalik sa tabi ni Alvin. Ngumiti si Alvin habang nakatingin sa kanyang ama na tila hindi nagbago. Tunay niyang hinangaan at iginagalang ang kanyang ama. Ama! Ilang taon pa lang kitang hindi nakikita, at ang laki mo na. Halos kasing tangkad mo na ngayon ang nanay mo, sabi ni Alvin habang tinatapik ang ulo ni Vilma. Tiningnan niya ito ng may pagmamahal. Lumaki ng husto si Vilma kaya halos kasing tangkad na niya ang nanay niya ngayon. Sa loob ng 1 o 2 taon, magiging kasing tangkad na rin ng nanay niya ang anak niya. Si Irish na nakatayo sa tabi ni Alvin ay nagtanong ng may mainit na ngiti, Vilma, naaalala mo pa ba ako? Tia Irish. Lumapit si Alvin kay Irish at hinawakan ang kamay nito. Napahadjejek siyang sabi, paano kita makakalimutan, Tita Irish? Bata at maganda ka pa rin kumpara noong huli kitang nakita. Bagamat hindi gaanong nakasama ni Irish si Vilma bago pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone, labis niya itong pinasasalamatan ng panahong iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit maganda ang impresyon ni Vilma sa kanya. Napakabait mo naman magsalita, Vilma. Tumawa si Irish nang marinig ang mga sinabi ni Vilma. Naisipan ni Nympha na sumali sa kasiyahan at nagtanong, Vilma, kumusta naman ako? Kumusta naman ako? Natatandaan mo pa ba ako? Pagkatapos batiin si Nympha, lumapit si Vilma sa tabi ni Brianna at hinawakan ang kamay nito. Samantala, si Alvin ay malalim na nakikipag-usap sa matandang propeta at tagapangalaga na si Heath. May napala ka ba sa paglalakbay mo papunta sa Sword Saint Secret Zone? Sabik na tanong ng matandang propeta habang nakatitig kay Alvin na may pag-asa sa kanyang mga mata. Junior Uncle Old Prophet, sa katunayan, walang tinatawag na Sword Saint Secret Zone. Inaasahan na ni Alvin ang ganitong tanong mula sa matandang propeta kaya agad niyang pinabulaanan ang matandang propeta tungkol sa ideyang iyon. Walang Sword Saint Secret Zone. Anong ibig mong sabihin?
Natural lang na nagulat ang matandang propeta. Ang tinatawag na Sword Saint Secret Zone na pinasok natin ay isang Beyond Heaven Secret Zone. Ipinaliwanag ni Alvin ang lahat ng alam niya sa matandang propeta. Natural lang, hindi niya nakalimutang sabihin sa matandang propeta kung paano nakuha ni Berting ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial noong huling beses na nabuksan ang Beyond Heaven Secret Zone. Beyond Heaven Secret Zone. Konektado ito sa 5 mundane realms. Lahat sila ay malalaking mundane realms maliban sa ating Saint Province realm. Napakaraming bagay na kailangang i-proseso ng matandang propeta. May mga powerhouse sa lahat ng dako sa malalaking mundane realms. Bagamat kakaunti ang 9 Tribulation Bodiless Celestial sa ating kaharian, marami pa rin sa kanila sa malalaking mundane realms. Patuloy niyang bulong, nagawa ni Ancestor Berting na patayin ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial at talunin ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial kahit na isa siyang Eminent Celestial dahil nakuha niya ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial noong huling beses na nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone. Hindi lamang ang matandang propeta ang nagulat, kundi pati na rin ang tagapangalaga na si Heath. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Alvin ang pagkukwento ng nangyari sa kanila sa Beyond Heaven Secret Zone. Napakaraming powerhouse sa mga makamundong kaharian na iyon. Karamihan sa mga nangungunang puwersa ay may 9 Tribulation Bodiless Celestials. Lalong nakaawang ang bibig ng matandang propeta at ni Heath habang nakikinig sila kay Alvin. Pakiramdam nila ay para silang mga pulaka na naninirahan sa isang mababaw na balon. Tiyo matandang propeta, kumusta ang sitwasyon sa Upper Province simula nang sumalakay ang mga Devil Clans? Ilang taon na ang lumipas simula nang salakayin ng mga Devil Clans ang Upper Province, si Alvin na kababalik lang sa Saint Province Realm ay, natural lang, nagmamadaling malaman ang kalagayan ng Upper Province. Mahalagang malaman ang mga kalaban para makakuha ng kalamangan. Nawalan ako ng koneksyon sa labas ng mundo mga 1 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang koneksyon ng intelligence network ng Red Dust Progeny sa akin ay mahiwagang naputol. Bumantong hininga ang matandang propeta nang marinig ang tanong ni Alvin. Pinilit niyang ngumiti at saka nagpatuloy sa pagsasabing, sa kasalukuyan, pinaghihinalaan ko na ang intelligence network ng Red Dust Progeny ay nasa ilalim ng kontrol ng ibang tao o nawasak na ito. Kung hindi, imposibleng hindi nila ako mabigyan ng anumang impormasyon. Simula nang mamatay ang Panginoon ni Nympha, ang kontrol sa network ng panektik ng mga Red Dust Progeny ay ibinigay na sa matandang propeta. Sa simula, plinano ng matandang propeta na ipasa ang network ng panektik ng mga Red Dust Progeny kay Nympha na siyang kasalukuyang kahalili ng mga Red Dust Progeny matapos itong lumabas mula sa Beyond Heaven Secret Zone. Hindi niya inaasahan na biglang maglalaho ang network ng panektik ng mga Red Dust Progeny 1 taon na ang nakalilipas. Nakakunot ang noo na tanong ni Alvin, kaya hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa labas. Umiling ang matandang propeta at nagpatuloy, balak kong imbestigahan ang bagay na ito. Gayunpaman, napansin ko na simula ng salakayin ng mga angkan ng mga Diablo ang mataas na lalawigan, maraming Diablo ang lumitaw sa karaniwang mapayapang hilagang rehiyon. Mahirap para sa akin na kumilos sa maliit na lugar na ito, lalo na ang buong hilagang rehiyon. Parang walang magawa ang matandang propeta nang magsalita siya. Hindi pa nga siya nakakarating sa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage. Halos wala siyang magagawa sa mga demonyo. Kung mahuhuli siya ng mga demonyo, tiyak na mamamatay siya. Patuloy na sinabi ng matandang propeta, noong una, nag-aalala ako. Matapos mawala ng koneksyon sa network ng panektik ng Red Dust Progeny, natakot ako na baka matuklasan ng mga tao at ng mga demonyo ang lugar na ito sa loob ng 1 taon. Ngayong nakabalik na kayong lahat, sa wakas ay nakaramdam na ako ng ginhawa. Dahil ang black hole na ito ay patungo sa Beyond Heaven Secret Zone, at ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial ay nakuha na, hindi mahalaga kung malantad ang lugar na ito. Tiyo matandang propeta, bakit sa tingin mo ay mabubunyag ang lugar na ito sa loob ng 1 taon? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Alvin. Inaasahan na ng matandang propeta ang tanong na ito mula kay Alvin kaya sumagot siya, ang network ng panektik ng Red Dust Progeny ay napakasalimuot at magkakaugnay.
Dahil nakakatanggap ako ng balita mula sa network ng Panictic ng Red Dust Progeny, kasabay nito, nangangahulugan ito na alam din nila ang aking lokasyon. Hindi magtatagal at matunte nila ito pabalik sa lugar na ito. Kung may tunay na sumangkop sa network ng Panictic ng Red Dust Progeny, tinatansya kung aabutin sila ng 1 taon bago nila ako mahanap. Naiintindihan ko. Naunawaan na ni Alvin ang sitwasyon ngayon. Mukhang kailangan ko munang alamin ang tungkol sa kalagayan ng Upper Province. 2,482. Dahil nakabalik na si Alvin at ang kanyang mga kasama, hindi na kailangang manatili pa ang matandang propeta at ang iba pa sa lugar na ito na tinalikuran ng Diyos. Tara na. Bumalik na tayo sa pansamantalang ari-arian ng Seven Absolute Sect. Pinangunahan ni Alvin ang grupo patungo sa pansamantalang ari-arian ng Seven Absolute Sect na matatagpuan sa isang bundok na natatakpan ng nyebe. Maayos na nagsimula ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, hindi nagtagal at lumitaw ang 2 Dog Devils, naglalaway at nakatitig kina Kelly, Irish, Nympha, at sa iba pang mga babae. Ang mga mata ng mga demonyo ay puno ng kasakiman at pagnanasa. Mga diablo ng aso. Natural lang, madali para kay Alvin na matukoy ang mga diablo batay sa kanilang hitsura. Dahil matagal na siyang nanatili sa lupain ng Human Devil Clan noong siya ay nasa lower province ng Dao Marshall Saint Land, alam na alam niya ang mga bagay-bagay sa Devil Clan, kabilang ang Dog Devil Clan. Bagamat ang Dog Devil Clan ay hindi maituturing na isa sa mga nangungunang clan sa Devil Clans, hindi naman ito ganap na isang clan na walang lakas. Nagkatinginan ng 2 Dog Devils at sabay na sinabi, mga lumang patakaran. Patayin ang mga lalaki at panatilihin ang mga babae. Pagkatapos nito, lumapit sila kay Alvin at sa kanyang makasama na parang isang bugzo ng hangin, tinatarget ang mga lalaki sa grupo. Ngumisi si Hero nang gumawa ng hakbang ang 2 Dog Devils. Sa isang kisap mata, gumalaw siya sa harap ng 2 Dog Devils na parang isang palaso na panyana, na hamarang sa daanan ng 2 Dog Devils. Ang lakas ng 2 Dog Devils ay mas mahina kaysa sa isang cultivator sa 3rd form ng Saint Celestial Stage. Kaya naman, natakot sila ng husto nang makita nilang may lumitaw mula sa ere, nakatitig sa kanila na parang isang gutom na tigre. Sa kabila ng kanilang kakaibang anyo, sila ay lubos na matatalino. Dahil hindi nila mahulaan ang mga galaw ng matanda, alam nilang mas malakas ito kaysa sa kanila. Pasaway na sabi ni Hero, paano kayong 2 halimaw ang nagkalakas loob na kumilos ng walang ingat sa harap ng aking Panginoon? Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Pagkatapos niyang magsalita, iwinaksin niya ang kanyang kanang kamay na nakahawak sa isang sable, na nag-iwan ng nakasisilaw na sinag ng saber sa likuran nito. Ugong. Ang mga sinag ng sable ay naglakbay sa kalangitan, nag-iwan ng hindi mahahalatang bitek sa kawalan. Sa sumunod na sandali, isang mahinang ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin nang ang 2 Dog Devils ay mamatay sa paghiwa. Nakadilat ang kanilang mga mata na parang namatay sa kawalan ng kasiyahan. Boom! Matapos patayin ang 2 Dog Devils, winasak ni Hero ang mga bangkay ng 2 Dog Devils sa isang pitik lang ng kanyang manggas. Si Alvin, na nakatayo malapit, ay tumanggo sa kasiyahan nang makita kung paano hinarap ni Hero ang bagay na ito. Si Hero ay palaging mahusay. Winasak niya ang mga bangkay ng 2 Dog Devils matapos silang patayin upang maiwasang makita ni Vilma ang madugong eksena. Sa sandaling nawasak ni Hero ang mga bangkay ng 2 Dog Devils, nakaramdam siya ng bahagyang pag-ugong ng enerhiya. Malamig siyang ngumiti. Mirror image daw talisman. Bagamat ang presensya ng mirror image daw talisman ay nangangahulugan na ang mga Dog Devils ay may sumusuporta sa kanila, hindi siya natakot. Tutal, ang taong sumusuporta sa 2 Dog Devils ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa kanya. Kahit na mas malakas ang taong iyon, ano pa? Ang kanyang Panginoon ay may lakas na maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Bukod doon, ang asawa ng kanyang Panginoon ay nakapatay ng 2 9 Tribulation Bodiless Celestial na gumagamit ng Celestial Supreme Pressure sa isang kisap mata lamang. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa mga Golden Celestial sa Devata Realms. Batid niya ang lakas ni Kelly dahil dati nang sinabi sa kanya ni Alvin ang tungkol sa Celestial ranking sa Devata Realms. Ang mga Golden Celestial ay mas mataas ang ranggo kaysa sa Heaven Celestials.
Ang lakas ng Nine Tribulation Bodiless Celestials ay maihahambing sa Heaven Celestials na nasa tugatog ng kanilang lakas. Matapos matagumpay na malampasan ng Nine Tribulation Bodiless Celestial ang Bodiless Celestial Tribulation at umakyat sa isang Devata realm, siya ay magiging isang Golden Celestial. Buong kumpiyansang naisip ni Hero, kahit na ang makapangyarihang sumusuporta sa dalawang Dog Devils ay isang Nine Tribulation Bodiless Celestial, tiyak na mamamatay siya kung hahanap siya ng gulo sa atin. Patuloy niyang naisip, gayunpaman, sinabi ng Panginoon na malamang na walang Nine Tribulation Bodiless Celestials sa Devil Clans. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala kahit na mayroong Nine Tribulation Bodiless Celestials sa Devil Clans, hindi naman sila banta. Umikot ang mga mata ni Nympha at ngumiti nang mapansin niya ang aura ng Mirror Image daw Talisman. Mayroon ba silang Mirror Image daw Talisman? Interesado akong makita kung ang taong sumusuporta sa kanila ay maglalakas loob na hanapin tayo. Malamang hindi. Sa lakas na ipinakita ni Senior Hero, matatakot ang mga karaniwang demonyo kapag nakita nila ito. Malabong maghiganti sila kay Senior Hero, sagot ni Renz. Si Hero ay isang Four Tribulation Bodiless Celestial. Hindi maglalakas loob na maghanap ng gulo ang mga ordinaryong demonyo. Ang paglitaw ng dalawang Dog Devils ay isang maliit na istorbo lamang kay Alvin at sa kanyang mga kasama. Pagkatapos nito, nakatagpo nila ang ilang grupo ng mga demonyo na nagtangkang maghanap ng gulo sa kanila habang naglalakbay, ngunit lahat sila ay napatay ni Hero. Ang pinakamalakas sa mga demonyo ay nasa 5th form lamang ng Saint Celestial Stage. Lalo na ang isang Four Tribulation Bodiless Celestial tulad ni Hero, kahit ang kambal na Niger ay madaling makakayanan ang mga demonyong ito. Hindi nagtagal at nakarating sina Alvin at ang kanyang mga kasama sa kanilang destinasyon, ang pansamantalang lupain ng Seven Absolute Sect sa isang walang pangalang bundok na natatakpan ng nyebe. Nakarating na tayo. Sa sandaling ito, nagsalita ang matandang propeta, nakanggap ako ng balita mula sa Red Dust Progeny 1 taon na ang nakalilipas na ang aming pansamantalang ari-arian ay sinakop ng isang grupo ng mga Diablo. Hindi siya nag-alala tungkol dito dahil ipinaalam sa kanya ni Renz na ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Nang una niyang malaman ang tungkol sa lakas ni Alvin, siya ay lubos na nagulat. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang Nine Tribulation Bodiless Celestial at kay Bert Ing, ngunit hindi man lang nakuha ni Alvin ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Labis siyang natuwa nang maisip niya ito dahil nangangahulugan ito na ang Seven Absolute Sect ay muling angat sa tuktok at mababawi ang kaluwalhatian nito mula sa panahon ni Bert Ing. Ang mga Diablo na sumangkop sa pansamantalang ari-arian ng Seven Absolute Sect ay isang grupo lamang ng mga Boar Devils. Ang pinakamalakas sa kanila ay nasa 7th form lamang ng Saint Celestial Stage. Pinatay silang lahat ni Hero ng mag-isa. Hindi na kailangang sabihin pa, matagumpay na nabawi ni na Alvin at ng kanyang mga kasama ang kanilang pansamantalang ari-arian. Dong! Dong! Pakiusap, iligtas po ninyo ang buhay ko, Ginoo. Iligtas po ninyo ang buhay ko, Ginoo. Sa isang maluwang na malaking bulwagan, isang Diablo na may ulo ng baboy ramo at katawan ng tao ang lumuhad sa lupa at paulit-ulit na yumuko kahit na ang kanyang noo ay basang-basa ng dugo. Tila hindi niya ito namamalayan habang patuloy siyang yumuko at nagmamakaawa. Isang binata na nakasuot ng lila ang nakaupo sa pinakamataas na upuan sa malaking bulwagan. Isang matandang lalaki ang magalang na nakatayo sa likuran niya. Ang binata na nakasuot ng lila ay walang iba kundi si Alvin. Sinadya ni Hero na iligtas ang buhay ng baboy-baboy na ito kanina sa ilalim ng utos ni Alvin. Sa sandaling ito, ang bangkong-bangkong ay patuloy pa ring yumuko at nagmamakaawa. Kumislap ang kanyang mga mata sa takot na nagmumula sa kanyang puso at kaluluwa nang tumingin siya kay Alvin. Malakas na si Hero, ngunit magalang siya kay Alvin at tinawag si Alvin bilang Panginoon. Walang kahirap-hirap na napatay ni Hero ang lahat ng bangkong-bangkong, gaano kaya kitikot ang kanyang Panginoon kung ganoon. Habang nakatitig si Alvin sa baboy-baboy na Diablo, walang pakialam niyang sinabi, sabihin mo sa akin ang gusto kong malaman, at hahayaan kitang umalis. Nang marinig ito, napagtanto ng baboy-baboy na nailigtas ang kanyang buhay dahil may mga tanong si Alvin na gustong itanong sa kanya. Ginoo, magtanong po kayo.
Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng alam ko. Magalang na sagot ng baboy-baboy, sa wakas ay tumigil na siya sa pagyuko at paghingi ng awa. Simula nang salakayin ng mga Devil Clans ang Upper Province ng Dao Martial Saint Land, ang Upper Province ay nasa kaguluhan. Gusto kong malaman kung ang mga Devil Clans o ang mga tao ang may kalamangan ngayon. Walang pakialam na tanong ni Alvin. Ang baboy-baboy na Diablo ay sa simula ay nag-aalala at kumbinsido na magtatanong sa kanya si Alvin ng ilang mahihirap na tanong. Kaya naman, natigilan siya nang marinig ang tanong ni Alvin. 2,483. Akala ng baboy-baboy ay mali ang narinig niya kaya nagtanong siya, Ginoo, maaari ko bang malaman kung ano ang gusto ninyong itanong? Kailangan pa bang magtanong tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Upper Province ng Dao Martial Saint Land? Ayokong ulitin na sinabi ko, sabi ni Alvin na bahagyang nakasimangot. Kumislap ang kanyang mga mata sa pagkainip nang makita niyang nakatingin sa kanya ng may pag-aalinlangan ng baboy-baboy na Diablo. Oo. Takot na takot ang baboy-baboy nang makita niya ang pagkainip sa mga mata ni Alvin. Mabilis niyang isiniwalat ang kasalukuyang kalagayan ng mataas na lalawigan ng Dao Martial Saint Land. Parehong ang katimugang rehiyon at ang hilagang rehiyon sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land ay sinakop na ng Devil Clans. Hindi nagawang sakupin ng Devil Clans ang kanluran at silangang rehiyon dahil sa mga Phoenix at Dragon Clans. Sa kasalukuyan, ang gitnang rehiyon ng Upper Province ang naging pangunahing larangan ng digmaan para sa mga Devil Clans mula sa Land of Exile at ng mga tao mula sa Saint Province Realm. Sa pamamagitan ng baboy-baboy na Diablo, nagkaroon si Alvin ng magaspang na pag-unawa sa kalagayan sa mataas na lalawigan ng Dao Martial Saint Land. Ang pinakamalakas na nilalang sa Devil Clans ay ang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Parehong naglaban ang 8 Tribulation Bodiless Celestials mula sa Dragon at Phoenix Clan at ang 8 Tribulation Bodiless Celestial sa Devil Clan hanggang sa tabla. Bulong ni Alvin. Matapos itong pag-isipan sandali, naisip niya sa sarili, hindi dapat ganito kalakas ang Devil Clans. Bagamat sinasabing ang Devil Clans ay walang 9 Tribulation Bodiless Celestial, maaaring hindi ito ang kaso. Maya-maya, tiningnan ni Alvin ang bangkong-bangkong na nakaluhod sa harap niya at walang pakialam na sinabi, dahil medyo nakikisama ka, pwede ka nang umalis. Para sa kanya, ang bangkong-bangkong ay isa lamang walang kwentang nilalang sa Devil Clans. Hindi mahalaga sa kanya kung napatay niya ang bangkong-bangkong o hindi. Salamat po, Ginoo. Salamat po, Ginoo. Masayang nagpasalamat ang baboy-baboy na Diablo kay Alvin at mabilis na lumabas ng malaking bulwagan at nilisan ang bundok na natatakpan ng nyebe. Pagkaalis ng Board Devil, tumayo si Alvin. Kumislap ang kanyang mga mata sa galit habang sinasabing, ngayon, pupunta ako sa angkan ng mga dragon at aayusin ang ating mga lumang problema. Hindi niya malilimutan ang pagkamatay ng 2 kahalili sa 7 Absolute Sect na dulot ng angkan ng mga dragon. Pinatay ng angkan ng dragon si Gory, ang kahalili ng mga Kratos progeny, ang 3 Absolute, at si Heimdall, ang kahalili ng mga Dark Shadow progeny, ang 4 na Absolute. Sa isang kisap mata, nilisan ni Alvin ang bulwagan. Nakatitig siya sa langit habang bumubulong, Senior Brother Gory, kung nanunood ka mula sa langit, pakisuyong panooring mabuti habang naghihiganti ako sa angkan ng dragon para sa iyo. San daw? Sinenyasan ni Alvin si Hero na kalalabas lang ng malaking bulwagan matapos niyang makabawi sa kanyang katinoan. Guro, magalang na tugon ni Hero. Sabi ni Alvin, mula ngayon, malaya ka na. Hindi mo na kailangang sumunod sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, si Hero ay nabahala. Guro, may nagawa ba ako na hindi ninyo nagustuhan? Pakisabi naman po sa akin para hindi ko na ulitin ang aking pagkakamali. Huwag mong intindihin ng mali ang mga sinabi ko, umiling si Alvin at nagpaliwanag ng may bahagyang ngiti, ang ibig kong sabihin ay hindi na tayo Panginoon at alipin. Maaari kang pumili na manatili o umalis sa 7 Absolute Sect. Nasa iyo na iyon. Matagal nang tapat si Hero sa paglilingkod kay Alvin, at labis siyang nasiyahan kay Hero. Dahil dito, nagpasya siyang palayain si Hero sa kanyang pangako. Pasensya na sa hindi pagkakaintindi sa iyo. Napagtanto ni Hero na hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Alvin. Patuloy niyang sinabi, salamat sa iyong biyaya, Panginoon.
Gayunpaman, handa akong sumunod sa iyo. Matatag na sinabi ni Alvin, kung gayon, kahit ano paman, malaya ka na simula ngayon. Mananatili ako sa 7 Absolute Sect bilang isang tagapag-alaga. Determinadong sabi ni Hero. Bahagyang ngumiti si Alvin. Malugod kayong tinatanggap ng Sect of 7 Absolutes. Di nagtagal pagkatapos, ipinaalam ni Alvin sa iba pang miyembro ng 7 Absolute Sect ang tungkol sa bagay na ito. Maligayang pagdating, tagapangalaga Chen. Maligayang pagdating, tagapangalaga Chen. Malugod na tinanggap ng mga miyembro ng 7 Absolute Sect sa pangunguna ng matandang propeta si Hero Chen na isang celestial na walang katawan sa 4 na kapigatian. Ang pagsali ni Hero sa sekta ay lalo lamang magpapalakas sa sekta. Dati, hindi siya miyembro ng 7 Absolute Sect kahit na sinunod niya si Alvin at sinunod ang mga utos ni Alvin. Kung aakyat si Alvin sa isang Devata realm, aalis na sana siya sa sekta. Gayunpaman, ngayong naging tagapag-alaga na siya ng 7 Absolute Sect, mananatili siya sa 7 Absolute Sect na naroon man si Alvin o wala. Matapos malutas ang bagay na ito, hinanap ni Alvin si Kelly upang ipaalam dito ang tungkol sa kanyang balak na maghiganti mula sa angkan ng mga dragon. Kelly, plano kong pumunta sa angkan ng mga dragon. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Kelly, kapatid na Alvin, sasama ako sa iyo. Hindi na kailangan yan. Umiling si Alvin habang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan kong cultivation, hindi ako natatakot kahit na ang Dragon Clan ay mayroong 9 Tribulation Bodiless Celestial. Bukod pa rito, wala ka bang Jade Token na ibinigay ko sa iyo? Kung kailangan ko ng tulong mo, aabisuhan kita sa pamamagitan ng Jade Token kaya huwag kang mag-alala. Gamit ang kasalukuyan mong lakas, ilang dosenang hininga lang ang kakailanganin mo para marating ang kalahati ng Upper Province. Bukod pa rito, mapoprotektahan mo si Vilma at ang iba pa kung mananatili ka rito. Kapag nandito ka, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan. Matapos makinig sa mga salita ni Alvin, alam niyang maaari niyang ipilit na sumama kay Alvin sa angkan ng mga dragon. Same time niyang sinabi, kapatid na Alvin, kung may makaharap kang problema, dapat mo akong ipaalam agad. Bagamat alam ni Kelly na walang sinuman sa Upper Province ang dapat magbanta sa kaligtasan ni Alvin, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Natatakot siyang baka may mangyaring masama sa kanya. Determinado niyang pinagbuti ang kanyang lakas dahil sa kanyang matinding pagnanais na tulungan siya. Ayaw niyang maging isang walang kwentang tao sa tabi nito. Gagawin ko. Agad na sumang-ayon si Alvin. Pagkatapos ay idinagdag niya, pakisabi naman kay Irish ang tungkol dito para sa akin. Sa tingin ko ay hindi magtatagal ang aking pagpunta sa angkan ng mga dragon, basta't walang anumang hindi inaasahang pangyayari. Sige. Tumango si Kelly. Noon pa man ay maamo at masunurin na siya kapag nahaharap kay Alvin. Pagkatapos magpaalam ni Alvin kay Kelly, nilisan niya ang pansamantalang ari-arian ng 7 Absolute Sect na matatagpuan sa isang walang pangalang bundok na natatakpan ng nyebe. Mabilis niyang nilisan ang hilagang rehiyon at nagtungo sa silangang rehiyon ng Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Pagdating niya sa silangang rehiyon, agad siyang nagtungo sa angkan ng dragon. Di nagtagal, nakarating siya sa 100,000 Towering Mountains kung saan matatagpuan ang angkan ng dragon. Kaya ito ang 100,000 Towering Mountains kung saan matatagpuan ang ari-arian ng Dragon Clan. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Alvin, madali niyang naharap ang Misty Illusory Formation na bumabalot sa ari-arian ng Dragon Clan. Sa katunayan, hindi na niya kailangang sirain ang formation, madali niyang malalagpasan ang formation kung gugustuhin niya. Swoosh! Nakatayo si Alvin sa isang espada habang mabilis siyang pumapasok sa lupain ng angkan ng mga dragon, nag-iiwan ng malabahagharing liwanag sa kanyang likuran. Kasabay nito, naalerto ang mga miyembro ng angkan ng dragon sa presensya ng isang nanghihimasok. Atake ng kalaban! Atake ng kalaban! Base sa malalakas na tunog, ramdam ko kung gaano kaitikot ang nanghihimasok. Isa ba itong makapangyarihang nilalang mula sa Devil Clans? Sino ang may lakas ng loob na pumasok ng walang pahintulot sa lupain ng ating angkan ng mga dragon? Habang bumabagsak ang kaguluhan sa angkan ng mga dragon, ang boses ni Alvin ay umalingaw-ngaw ng malakas sa bawat sulok at siwang ng lupain ng angkan ng mga dragon.
Ako si Alvin, ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect. Pumunta ako sa angkan ng mga dragon upang maghiganti sa salarin na responsable sa pagkamatay ng mga miyembro ng aking sekta, sina Gory at Heimdall. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang salarin ngayon, lilipulin ko ang angkan ng mga dragon. Agad na tumahimik ang buong lupain ng angkan ng dragon. Si Alvin. Personal na dumating ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect. Bukod dito, buong tapang niyang inanunsyo na siya ay pumunta upang maghiganti, at kung tatanggi ang dragon na ibigay ang salarin, lilipulin niya ang angkan ng dragon. Bahagyang nagulat ang makikita sa mukha ng isang miyembro ng angkan ng dragon habang nagdududang sinasabi niya, tama ba ang narinig ko? Sinabi ni Alvin, ang pinuno ng sect ng 7 Absolute Sect, na lilipulin niya ang ating angkan ng dragon. Tama ang narinig mo. Sabi niya kung hindi natin ibibigay sa kanya ang salarin na responsable sa pagkamatay ng 2 miyembro ng sekta niya, sina Gory at Heimdall, lilipulin niya ang ating angkan ng mga dragon. Baliw siya. Baliw. Baliw ang pinuno ng sect ng 7 Absolute Sect. Sino ba siya sa akala niya? Iniisip niya na kaya niyang wasakin ang ating Dragon Clan. Ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect ay naghahanap ng kamatayan. Nang makabawi ang mga miyembro ng angkan ng dragon, sumabog ang kanilang galit. Akala nilang lahat ay naghahangad ng kamatayan si Alvin. 2,484. Sa itaas ng lupain ng angkan ng dragon sa 100,000 Towering Mountains, isang binata na nakasuot ng lila ang lumulutang sa ere habang nakatingin sa ibaba ng walang pakialam. Kumislap ang kanyang mga mata ng may kapangahasan habang bumubulong, Senior Brother Gory, ipaghihiganti kita ngayon. Ang binata na nakasuot ng lila na sumalakay sa lupain ng angkan ng dragon ay walang iba kundi si Alvin. Hindi nagsisinungaling si Alvin kanina nang sabihin niyang lilipulin niya ang angkan ng mga dragon kung hindi nila ibibigay ang salarin na responsable sa pagkamatay ng amo nina Gory, Heimdall, at Nympha. Noong una, naisip niyang direktang lipulin ang angkan ng mga dragon dahil tinulungan siya ni Kelly. Kung makikialam si Kelly, lalo na ang isang angkan ng mga dragon, magagawa niyang lipulin ang higit sa isang angkan ng mga dragon. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, nagpasya siyang patayin na lamang ang mga responsable sa pagkamatay ni Gory at Heimdall. Tutal, may gamit pa rin ang angkan ng mga dragon. Maaari nilang supalan ang mga angkan ng mga devil. Iyon ay sa kondisyon na hindi naguguluhin ng angkan ng mga dragon ang 7 Absolute Sect. Kung hindi makikipagtulungan ang angkan ng mga dragon, hindi na siya magiging mabait at lilipulin ang buong angkan ng mga dragon. Matapang na pumunta si Alvin ng mag-isa dahil nalaman niya kay Hero na walang katawan na celestial na Nagel Inang ng Soul Congregation Embodiment Technique sa Dragon Clan. Kung hindi siya magiging ganoon katanga para pumunta ng mag-isa. Kahit na ang Dragon Clan ay mayroong 3 Tribulation Bodiless Celestials na Nagel Inang ng Soul Congregation Embodiment Technique, mahuhulog siya sa isang disbentaha. Dahil alam niya ito, matapang niyang inanunsyo na lilipulin niya ang Dragon Clan kung hindi nila ibibigay ang salarin na pumatay kina Gory at Heimdall. Naisip ni Alvin, gayunpaman, hindi mahalaga kahit na mayroon silang mga Bodiless Celestial na Nagel Inang ng Soul Congregation Embodiment Technique. Kung tatawagin ko si Kelly, at gamit ang kasalukuyan kong lakas, kahit na mayroon silang 9 Tribulation Bodiless Celestial na Nagel Inang ng Soul Congregation Embodiment Technique, hindi ko na kailangang matakot. Nakaramdam ng kapanatagan si Alvin nang maisip niya si Kelly. Dahil sa lakas ni Kelly na maihahambing sa isang Golden Celestial sa isang Devata Realm at sa kanyang kaluluwa na katulad din ng isang ordinaryong Golden Celestial, magiging madali para sa kanya na kontrahin ang atake mula sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial na Nagel Inang ng Soul Congregation Embodiment Technique. Bago pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone, hindi inaasahan ni Alvin na darating ang araw na maaari na siyang umasa kay Kelly. Ang lakas nito ay nagpataas din ng kanyang kumpiyansa. Patuloy na naisip ni Alvin sa sarili, kung hindi papayag ang angkan ng dragon sa aking kahilingan, lilipulin ko na lang sila. Gamit si Kelly at ang aking lakas, kahit na mawala ang angkan ng dragon, hindi na natin kailangang matakot sa mga angkan ng Diablo mula sa lupain ng pagkatapon. Nagningning ang kanyang mga mata habang iniisip niya ito. Mahina at sariwa ang simoy ng hangin sa kalangitan sa itaas ng lupain ng angkan ng mga dragon kung saan naroon si Alvin.
Sa kabaligtaran, ito ay isang ganap na kaguluhan sa angkan ng mga dragon sa sandaling ito. Lipulin ang angkan ng mga dragon. May nagsabi ba talagang gusto niyang lipulin ang angkan ng mga dragon natin? Sa mahabang kasaysayan na ating angkan ng mga dragon, sa palagay ko ay walang sino man ang nangahas na sabihin na gusto nilang lipulin ang ating angkan. Sinusubukan ba ng pinuno ng sekta ng 7 absolute na magdulot ng kaguluhan dito? May napangisi. Simula ng salakayin ng mga devil clans ang ating upper province, wala nang balita tungkol kay Alvin sa mga nakaraang taon. Sa sandaling lumitaw siya, hindi lamang siya lumitaw sa ating dragon clan, nagbanta rin siyang lilipulin tayo kung hindi natin ibibigay ang salarin. Ang pangahas. Sa tingin ko ay narinig na ng ating patriarka, ng kataas-taasang elder, at ng iba pa ang mga sinabi ni Alvin, tama ba? Sumanghal ang isa pang tao. Kung lilito ang ating patriarka at mga kataas-taasang nakatatanda, tiyak na mamamatay si Alvin. Katulad na usapan ang maririnig sa lahat ng dako sa lupain ng angkan ng dragon. Hindi sineryoso ng lahat ng miyembro ng angkan ng dragon si Alvin. Tiwala silang hindi siya sapat na malakas para lipulin ang angkan ng dragon. Sa kanilang palagay, ang pagpunta niya rito ay parang pagpapakamatay. Sa isang lugar sa ari-arian ng angkan ng dragon. Ako ang pumatay kay Gory. Gayunpaman, sinusunod ko lamang ang utos ng kataas-taasang elder, si Elder Julian. Batay sa mga salita ni Alvin, gusto niyang ibigay natin sa kanya ang kataas-taasang Elder Julian. Bulong ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang ng may paghamak. Nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, nakaupo siya nang nakakross ang mga paa, nagkukultibar. Gusto niyang ibigay natin sa kanya si Elder Julian. Kalokohan naman. Kahit ibigay natin si Elder Julian sa kanya, makakatapat pa rin ba niya si Elder Julian? Magagawa pa ba niyang ipaghiganti ang mga miyembro ng 7 Absolute Sect? Ang 2 miyembro ng angkan ng dragon na nakatanggap ng utos mula kay Julian na patayin sina Heimdall at ang Panginoon ni Nympha ay ngumiti ng may paghamak. Ang kanilang mga salita ay puno ng paghamak habang nagsasalita. Si Julian, ang kataas-taasang elder ng angkan ng dragon, ay ama rin ni Daryl. Nabigo si Daryl sa kanyang kapigatian dahil sa kanyang pagkahumaling kay Alvin. Nang panahong iyon, pinilit ni Alvin si Julian na lumuhad at humingi ng tawad. Lumikha ito ng buhol sa puso ni Julian, na naging dahilan upang mabaigo siya sa kanyang pagdurusa. Dahil dito, itinuring ng ama ni Daryl na si Julian si Alvin bilang kanyang mortal na kaaway. Labis ang pagkamuhi ni Julian kay Alvin kaya't gusto niya itong punitin sa milyong piraso bago sunugin hanggang maging abo. Nang malaman ni Julian na si Alvin ang kasalukuyang pinuno ng sect ng 7 Absolute Sect, ibinaling niya ang kanyang puot sa 7 Absolute Sect at sa mga miyembro nito, at pinatay ang mga nakasagupan niya. Sa isang malawak na lambak sa lupain ng angkan ng mga dragon. Putok. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw kasabay ng pagkabasag ng katahimikan ng isang lawa. Ang tubig ay tumalsik ng malayuan, na lumikha ng isang napakagandang tanawin. Swoosh! Susmariosep. Isang figure ang lumabas mula sa lawa at tumungo patungo sa abot tanaw na kasing bilis ng isang kanya na pinaputok. Maya-maya, isang figure ang lumitaw sa itaas ng lambak. Agad na nakilala ng lahat ng mga walang tawa na celestial sa angkan ng dragon ang figure. Ito ay walang iba kundi si Julian, isa sa 3 kataas-taasang elder sa angkan ng dragon. Siya ay isang walang katawan na celestial ng 7 Tribulation. Si Julian, na mapayapang nagsasaka sa lawa, ay labis na natuwa nang marinig ang boses ni Alvin. Tumawa siya habang sinasabing, Alvin, hindi ako makapaniwala na kusa kang pumunta sa lupain ng angkan ng dragon. Napakagaling. Napakagaling. Sa mga nakalipas na taon, hindi tumigil si Julian sa paghahanap kay Alvin kahit na sinalakay na ng mga devil clans ang Upper Province. Ang pangunahing prioridad niya ay ang paghihiganti para sa kanyang anak. Ito rin ang naging sanhi ng pagbuo ng buhol sa kanyang puso, na naging isang obsesyon. Kung hindi mamamatay si Alvin, malamang na hindi rin niya malalampasan ang kanyang 8 bodiless celestial tribulation. Dahil dito, walang pakialam si Julian sa pagsalakay ng mga angkan ng mga diablo sa mataas na lalawigan. Ang pagsalakay at pagpatay ng mga angkan ng mga diablo ay walang kinalaman sa kanya. Gusto lang niyang hanapin si Alvin para patayin ito.
Magagawa niyang ipaghiganti ang kanyang anak, at kasabay nito, maaalis niya ang buhol at obsesyon sa kanyang puso. Ang kanyang personal na bagay ang pinakamahalaga. Papatayin lamang niya ang mga dyablo kung sila ay nakatayo sa harap niya at nagbabalak na patayin siya. Kahit na ipadala siya ng patriarka upang harapin ang mga dyablo, gagawin lamang niya ito dahil sa obligasyon. Ngayong dumating na si Alvin, paano siya hindi makakaramdam ng excitement? Kahit na nag-cultivate siya, wala itong pakialam. Nagdilim ang mga mata ni Julian habang ang kanyang ekspresyon ay naging mapanghamak habang sinasabi niya, lipulin ang angkan ng dragon. Gusto kong makita mong kainin ang iyong mga salita. Iniisip ko kung saan mo nakuha ang iyong lakas ng loob. Putok. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa hangin habang gumagalaw si Julian, nag-iwan ng mga bitek na parang sapot ng gagamba sa kawalan. Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, si Julian ay pumailang lang sa kalangitan habang umiihip ng malakas ang hangin. Lumipad siya patungo sa pinanggagalingan ng boses. Habang lumilipad, sumigaw siya, Alvin. Ako, si Julian, ang nag-utos sa aking mga tauhan na patayin ang mga miyembro ng inyong Seven Absolute Sect. Gusto kong makita kung saan nakuha ng isang batang tulad mo ang iyong lakas ng loob na isipin na kaya mong lipulin ang angkan ng dragon. Bilang kataas-taasang elder ng angkan ng dragon, papatayin kita ngayon para malaman ng mundo na hindi nila maaaring tapakan ang puri at dignidad ng angkan ng dragon. Kumalat ang kanyang boses sa buong ari-arian ng angkan ng dragon. Isa na namang kaguluhan ang sumiklab pagkasabi ni Julian. Si Elder Julian pala. Lalabas na si Elder Julian. Tara na. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Dahil buong tapang na inanunsyo ni Alvin na lilipulin niya ang angkan ng mga dragon, gusto kong makita kung ilang galaw ang matatanggap niya mula kay Elder Julian bago siya mamatay. May napangisi. Hindi lang si Elder Julian ang Supreme Elder ng ating Dragon Clan, isa rin siyang 7 Tribulation Bodiless Celestial. Natatakot ako na hindi man lang kayang tiisin ni Alvin ang isang atake mula kay Elder Julian. Sang-ayon ako. Ang mga miyembrong nagalit sa mga salita ni Alvin ay natuwa nang marinig nila ang boses ni Julian na umalangaw sa buong lupain ng angkan ng dragon. 2,485. Ang mga miyembro ng angkan ng dragon ay may impresyon na si Alvin ay katulad pa rin ng kung ano siya ilang taon na ang nakalilipas. Nang panahong iyon, natuklasan nila na ang kanyang lakas ay maihahambing sa 6 Tribulation Bodiless Celestial. Sa makatuwid, kahit na nawala si Alvin ng ilang taon, inakala nilang kasing lakas pa rin siya ng isang 6 Tribulation Bodiless Celestial. Wala sa kanila ang naniniwala na si Alvin ay kayang makipaglaban kay Julian. Gayunpaman, may ilang miyembro ng angkan ng dragon na mas kalmado at maingat na pinag-isipan ang sitwasyon. Ilang taon na ang nakalilipas, pinaghihinalaang may lakas si Alvin na maihahambing sa 6 Tribulation Bodiless Celestial. Sa panahong iyon, tuluyan na siyang nawala. Malamang ay nasa closed door cultivation siya. Malamang na mas lumakas na siya. Dahil buong tapang siyang pumunta sa lupain ng angkan ng mga dragon at nagbanta na lilipulin ang angkan ng mga dragon kung hindi papayag ang angkan sa kanyang kahilingan, siya ay talagang may kumpiyansa o sadyang naghahanap lang ng kamatayan. Bilang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect at ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang Absolute, sa tingin mo ba talaga ay walang ingat siyang maghahangad ng kamatayan? Pinag-isipan at sinuri ito ng minoryang taong ito. Sa kasamaang palad, napakakaunti nila. Natabunan ng kanilang mga boses ng karamihan ng mga taong puno ng tiwala kay Julian. Lumitaw si Elder Julian na may bugzo ng malakas na hangin sa ibabaw ng lupain ng angkan ng mga dragon. Nang makita niya ang binata na nakasuot ng lila sa malapit, nanliit ang kanyang mga mata habang sumisigaw, Alvin. May bahid ng pananabik na narinig sa kanyang boses. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Julian si Alvin, matagal na niyang kabisado ang anyo ni Alvin mula sa larawang nakita niya. Kahit na baguhin pa ng mukha ni Alvin, sigurado si Julian na makikilala niya ang pangangatawan nito. Paano niya hindi makikilala si Alvin na kasalukuyang hindi nakabalat kayo? Sa isang iglap, lumitaw si Julian sa harap ni Alvin. Malamig niyang tinitigan si Alvin habang nagliliyab ang matinding galit sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Julian. Tiningnan ni Alvin si Julian nang dumating si Julian.
Labis na nanlamig ang kanyang ekspresyon sa sandaling iyon. Hindi mahirap para sa kanya na malaman na ang taong kakalabas lang ay si Julian, ang ama ni Daryl, at ang salarin na responsable sa pagkamatay ni Gory, Heimdall, at ng amo ni Nympha. Agad na bumangon ang galit na hindi maituturing na isang malakas na bagyo sa kanyang puso nang makumpirma niyang si Julian ang taong nasa harap niya. Sa sandaling ito, anumang oras ay may magaganap na labanan. Swoosh! 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 Ang tunog ng hanging humahampas sa hangin ay umalangaw-ngaw ng malakas habang parami ng paraming tao ang sumusulpot sa paligid nina Alvin at Julian. Hindi nagtagal at mahigit 100 katao na ang naruroon. Natural lamang na dumating ang mga taong ito para manood ng palabas. Pagdating nila, ang unang ginawa nila ay batiin si Julian bago sila tumabi na balak manood ng palabas. Ikinagagalak kong makilala ka, kataas-taasang elder. Pagbati, Elder Julian. Nagsimulang mag-usap ang mga nanunood sa isa't isa. Kaya siya si Alvin. Ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute. Siya nga. Kahit hindi ko pa siya nakikita ng personal, nakita ko na ang retrato niya. Kaya ito ang taong nagbanta na lilipulin ang angkan ng dragon kung hindi natin ibibigay sa kanya ang salarin na responsable sa pagkamatay ng mga miyembro ng kanyang sekta. Aba, inamin na ni Elder Julian na siya ang salarin. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng taong ito kay Elder Julian. May nagsabi ng may paghamak, sa tingin ko hindi niya alam na ang salarin sa pagkamatay ng mga miyembro ng kanyang sekta ay ang ating kataas-taasang elder na si Julian. Karamihan sa mga miyembro ng angkan ng dragon ay tumingin kay Alvin na parang isa itong patay na naglalakad. Natural lang na napansin ni Alvin ang mapanghamak na tingin sa mga mata ng mga miyembro ng angkan ng dragon, ngunit hindi siya nabagabag dito. Tiningnan niya si Julian ng walang emosyon. Malamig niyang tinanong, kaya ikaw ang nag-utos sa iyong mga tauhan na patayin ang mga miyembro ng aking 7 Absolute Sect. Bagamat tila walang pakialam ang kanyang tono, ramdam na ramdam ang kanyang intensyong pumatay. Paano kung ginawa ko? Ngumisi si Julian, halatang hindi natatakot. Anong alitan ang mayroon sila sa iyo o sa angkan ng dragon? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata na malamig na kumikislap. Wala silang anumang puot sa angkan ng dragon at sa akin. Gayunpaman, nakakalungkot lang na sila ay mula sa 7 Absolute Sect. Alvin, pinahiya mo ang anak ko, dahilan para mahumaling siya sa bagay na ito. Dahil dyan, nabigo siya sa kanyang tribulation. Gusto kitang patayin, pero hindi kita mahanap noong mga oras na iyon. Mailalabas ko lang ang galit ko sa mga tao mo. Sa halip na sabihing pinatay ko sila, mas angkop na sabihing pinatay mo sila. Isang pangiinis ang makikita sa mukha ni Julian nang magsalita siya. Kung gayon, alam mo ba kung bakit ko pinahiya ang anak mo? Habang nagsasalita si Alvin, biglang lumabas ang enerhiya mula sa kanyang katawan, bumuo ng maraming whirlpool sa paligid niya na sumisipsip ng lahat ng heaven at spirit energy sa paligid. Pagkatapos, biglang sumigla ang enerhiya sa kanyang katawan, na nagmukha siyang nababalutan ng apoy. Hindi na kailangang sabihin, ginamit niya ang kanyang assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic. Hindi ako interesado, malamig na sagot ni Julian. Hindi ka interesado. Gayunpaman, kailangan ko pa ring sabihin sa iyo. Tiningnan ni Alvin si Julian ng matalim. Akala ng anak mo ay mas malakas siya kaysa sa akin at gusto niya akong ipahiya sa pamamagitan ng paghiling sa akin na lumuhad at magmakaawa para sa kanyang kapatawaran. Pinatikim ko lang sa kanya ang sarili niyang gamot. Napakalamig ng kanyang boses nang magsalita siya. Hindi siya nakaramdam ng pagkakasala sa kanyang nagawa noong panahong iyon. Tutal, tinatrato lamang niya si Daryl sa paraang balak sa kanya ni Daryl. Galit na galit siya at natagpo ang hindi mapapatawad na ibinuhos ni Julian ang kanyang galit sa mga miyembro ng 7 Absolute Sect. Ano na naman? Ngumisi si Julian, at muling kumikislap ang kanyang mga mata. Ngayon, mayabang kang pumunta sa lupain ng aming angkan ng mga dragon at niyapakan ang pagmamalaki at karangalan ng angkan ng mga dragon gamit ang iyong mga salita. Papatayin kita ngayon para ipaghiganti ang aking anak at para protektahan ang pagmamalaki at karangalan ng aming angkan. Pagkasabi ni Julian, isang napakalawak at maringal na enerhiya ang lumabas mula sa kanya. Nang lumabas ito, agad itong nag-iwan ng mga bitek sa kawalan na matagal bago nagsara.
Malapit nang umatake ang kataas-taasang Elder. Nagseseryoso na si Elder Julian. Tiyak na mamamatay si Alvin. Pigil ang hininga ng mga nanood habang hinihintay ang pagsisimula ng labanan. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na tiyak na mamamatay si Alvin. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, sumugod si Julian habang sumisigaw, "Alvin, mamatay ka." Bilang isang 7 Tribulation Bodiless Celestial, si Julian ay hindi mahina at ang kanyang lakas ay hindi mabagal. Sa isang iglap, nawala siya sa paningin ng mga miyembro ng Dragon Clan. Iilang Bodiless Celestial lamang ang malabong nakapansin sa kanyang mga galaw. Gayunpaman, kahit na inakala ng mga Bodiless Celestial na napakabilis ng bilis ni Julian, napakabagal nito para kay Alvin. Parang langgam lang. Sarkastiko nang umiti si Alvin nang makita niyang umaatake si Julian nang hindi man lang alam ang sarili niyang kakayahan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ibinunyag ang isang espada. Ito ang Celestial Sword na ginamit niya noong nasa Beyond Heaven Secret Zone siya. Body Sword Fusion. Sa sandaling ito, milyon-milyong sinag ng espada ang lumabas mula sa Celestial Sword. Swoosh! Swoosh! Maging ang katawan ni Alvin ay naglalabas ng milyon-milyong sinag ng espada bago siya tuluyang naging isang simple at walang palamuting espada. Ang espada ay lumulutang sa hangin, pinipigilan ang aura nito, mukhang ordinaryo lamang. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng mga nanunood, ang simpleng espada na ginawa ni Alvin ay lumipad patungo kay Julian sa bilis na hindi mabilis o mabagal. Shoo! Isang malinaw na tunog ng sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin. Malinaw na nakita ng lahat ng naroon ang espada. Kahit ang mga mahihinang miyembro ng angkan ng mga dragon ay malabo ring nakita ang espada. Dahil dito, naramdaman ng lahat na ang espadang ito ay napaka-ordinaryo. Biglang tumawa ang isang miyembro ng angkan ng dragon na isang 6 Tribulation Bodiless Celestial. Akala ko ang Body Sword Fusion ni Alvin ay magiging kakaiba. Sino ang mag-aakala na ganito pala ito ka-ordinaryo? Sa tingin niya kaya niyang labanan si Elder Julian. Napakawalang ingat. Gustong ipagpatuloy ng 6 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Dragon Clan ang pagkutsa kay Alvin nang bigla itong tumigil sa pagsasalita. Isang takot at hindi makapaniwalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha sa sandaling ito. Sumigaw siya, "Langit! Paano ito nangyari?" 2486. Isang panandaliang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin. Agad na nanlaki ang mga mata ng ilang 6 Tribulation Bodiless Celestials na naroon sa pinangyarihan sa takot. "Maawa ka! Itigil mo na to!" Dalawang tinig na puno ng pagmamadali ang sabay na umalangaw-ngaw sa hangin, kasabay ng paglitaw ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang matandang lalaki. Sa kasamaang palad, huli na silang dumating. Puff! Isang mahinang ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin ng si Supreme Elder Julian, isang 7 Tribulation Bodiless Celestial, na sumusugod kay Alvin ay agad na napatay. Ang mga miyembro ng angkan ng dragon na naroon sa pinangyarihan ay huminga ng malalim nang makita ito, dahil sa takot. Paano ito posible? Si Elder Julian ay isang 7 Tribulation Bodiless Celestial, napakalakas niya. Gayunpaman, hindi man lang niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ni Alvin. Nananaginip ba ako? Pinatay ng sect leader na si Alvin mula sa 7 Absolute Sect si Elder Julian sa isang suntok lang. Karamihan sa mga miyembro ng angkan ng dragon ay hindi nakita ang paggalaw ni Julian. Natauhan lamang sila nang mamatay na si Julian. Natural lamang na nagulat sila. Bukod dito, si Julian, isa sa 3 kataas-taasang elder sa angkan ng dragon, ang pinakamalakas pagkatapos ng kanilang mailap na patriarka. Paano sila hindi makakaramdam ng pagkagulat nang makita nilang napatay siya sa isang suntok lamang? Nanginig ang kanilang mga kalamnan nang maisip nila ito. Matapos tumagos ang sinag ng espada sa glebela ni Julian, ang simple at walang palamuting espada ay kumislap at nagpalit anyo bilang isang matangkad na figure na nakasuot ng lila. Ang figure ay walang iba kundi si Alvin. Kanina, nang gumawa si Julian ng unang galaw at umatake, mabilis na ginamit ni Alvin ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, at ang ika-4 na yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Body Sword Fusion, bago ginamit ang 13 Green Lotus Swords.
Sa lahat ng ito, ang kanyang lakas ay maihahambing sa buong lakas ng isang ordinaryong 8 Tribulation Bodiless Celestial. Dahil si Julian ay isang 7 Tribulation Bodiless Celestial lamang, natural lamang na hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa atake at agad na napatay. Nakatitig si Alvin sa abot tanaw habang bumubulong, Senior Brother Gory, na ipaghiganti nakita. Hindi niya pinansin ang presensya ng mga miyembro ng Dragon Clan at ng dalawang makapangyarihang nilalang na kara-rating lang. Si Gory ay hindi lamang miyembro ng 7 Absolute Sect, kundi kaibigan at nakatatandang kapatid din ni Alvin. Samantala, ang dalawang makapangyarihang nilalang mula sa angkan ng mga dragon na kara-rating lang ay nakatayo sa di kalayuan. Hindi maganda ang kanilang mga ekspresyon, ngunit halata na wala silang balak na atakihin si Alvin. Kung tutuusin, alam nilang hindi sila kalaban ni Alvin dahil sila rin ay mga 7 Tribulation Bodiless Celestial tulad ni Julian na kakapatay lang. Dumaloy ang takot sa kanilang mga ugat nang maalala nila ang eksena kanina. Ganito na ba kalakas si Alvin? Mukhang ang kasalukuyang pinuno ng sect ng 7 Absolute Sect at ang kahalili ng Fog Rain Progeny ay kasing lakas ng Sword Saint Berting. Sa panahong iyon, ang lakas lamang ni Berting ay kayang tapatan ang buong angkan ng dragon. Tila ang kahalili ni Berting ay kasing pambihira rin niya. Sa sandaling ito, maraming miyembro ng angkan ng dragon ang sa wakas ay nakatukla sa presensya ng dalawang makapangyarihang ito. Ang mga kataas-taasang matatanda. Dumating din ba ang dalawang kataas-taasang elder? Mukhang sinubukan nilang pigilan si Alvin sa pagpatay kay Elder Julian kanina. Pigilan si Alvin sa pagpatay kay Elder Julian. Isang biro. Kayang patayin ni Alvin si Elder Julian gamit ang isang suntok. Ang ating dalawang Supreme Elder ay mga celestial na walang katawan na walang 7 kapigatian din. Imposibleng pigilan nila si Alvin. Base sa lakas na ipinakita ni Alvin kanina, natatakot ako na kahit na nakipagsanib puwersa si Elder Julian sa dalawang Supreme Elder, hindi pa rin sila makakatapat ni Alvin. Hindi ba halata naman yun? Nang marinig ni Alvin ang usapan sa kanyang paligid, tinaasan niya ang isang kilay. Ang dalawang kataas-taasang elder ng angkan ng dragon. Pagkatapos, tiningnan niya ng mabuti ang dalawang may kapangyarihan. Nang dumating ang dalawang iyon kanina, alam niyang mayroon silang mataas na posisyon sa angkan ng dragon, ngunit hindi niya inaasahan na sila ang magiging kataas-taasang elder. Kinabahan ng dalawang kataas-taasang elder nang makita nilang matamang nakatitig sa kanila si Alvin na parang natatakot silang atakihin din sila ni Alvin. Nang makita ito, napangiti na lamang si Alvin sa sarili. Bueno, sa palagay ko ay oras na para umalis ako. Dahil napatay na niya ang salarin na responsable sa pagkamatay ni Gory, Heimdall, at ng Panginoon ni Nympha, wala nang dahilan para magtagal pa siya. Hindi siya nag-aalala na gumanti ang angkan ng dragon tulad ng dati, at halos sigurado siyang hindi na maglalakas loob ang angkan ng dragon na labanan ang 7 Absolute Sect sa hinaharap. Kung tutuusin, lubos siyang nagtitiwala sa kanyang lakas. Bukod dito, ang kanyang asawa, si Kelly, ay sapat na malakas upang pigilan ang angkan ng dragon sa pag-aaway sa sekta. Sa sandaling malapit ng manguna si Alvin, isang malakas na pangungutya ang umalingaw-ngaw sa hangin, tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Mapangahas na nagsalita ang taong nanunuya, plano mo bang umalis pagkatapos mong patayin ang Supreme Elder ng aking angkan? Ikaw si Alvin, ang sect leader ng 7 Absolute Sect. Sa tingin mo ba talaga ay walang sino man sa Dragon Clan ang makakatalo sa iyo? Lumingon ang dalawang kataas-taasang matatanda ng angkan ng dragon at tumingin sa malayo. Mabilis silang yumuko ng may paggalang. Panginoong Patriarka. Nang marinig ito, nagulat ang mga miyembro ng angkan ng dragon. Sinundan nila ang tingin ng dalawang kataas-taasang matatanda at mabilis na yumuko rin. Panginoong Patriarka. Pagbati, Panginoong Patriarka. Pagbati, Panginoong Patriarka. Ang pinakamalakas na tao sa angkan ng dragon ay ang Patriarka ng panloob na angkan. Nasabi ng isang miyembro ng angkan ng dragon sa kanyang sarili ng may pinanibik, ang Panginoong Patriarka ay palaging misteryoso. Hindi ko pa siya nakikilala noon. Hindi ko talaga inaasahan na makakasalubong ko siya ngayon dahil sa kaguluhang dulot ni Alvin. Kung tutuusin, iginagalang niya ang patriarka ng panloob na angkan na parang ang patriarka mismo ang Diyos.
Ang ibang miyembro ng angkan ng dragon ay nakatingin din sa malayo na may ekspresyon ng pananabik sa kanilang mga mukha. Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang nagsimulang umihip nang lumitaw ang isang figure sa di kalayuan. Ang figure ay pagmamayari ng isang matangkad na matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay parisukat na may matitingkad na mga tampok. Ang kanyang mga kilay ay nagbigay sa kanya ng isang kahangahangang aura, at siya ay nakasuot ng ginintoang roba. Sa isang sulyap pa lamang, masasabi ng isa na siya ay isang taong matagal nang nasa tuktok ng kadena ng pagkain. Sa sandaling ito, ang mga mata ng matandang nakasuot ng ginintoang damit ay nakatuon kay Alvin. Samantala, si Alvin na paalis na sana ay agad na natigilan nang marinig niya ang boses ng matanda. Hindi siya nabalisa. Walang takot niyang sinalubong ang tingin ng matanda. Maya-maya, sinabi niya, iniisip ng mundo na ang patriarka ng angkan ng dragon ay isang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Sigurado akong hindi nila aasahan na isa kang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nagulat ang patriarka ng angkan ng dragon. Nakikita mo ba na isa akong 9 Tribulation Bodiless Celestial? May ekspresyon ng pagkagulat na nakaukit sa kanyang mukha, na wala ang ilan sa kanyang kahangahangang aura. Hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng pagmamalaki nang marinig ang mga salita ng patriarka ng angkan ng dragon. Bago pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone, tiyak na hindi niya makikita ang cultivation base ng matanda. Gayunpaman, matapos makilala ang ilang 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Beyond Heaven Secret Zone, naging pamilyar siya sa kakaibang aura ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Ang mga salita ni Alvin at ang pagkumpirma matandang nakasuot ng ginintoang damit ay ikinagulat ng lahat ng miyembro ng angkan ng dragon, maliban sa dalawang kataas-taasang nakatatanda. Siyam na kapigatian walang katawan celestial. 2,487. Namangha ang mga miyembro ng angkan ng dragon nang matuklasan nila ang pagkakaroon ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial sa kanilang angkan. Dati, inakala nilang lahat na ang kanilang patriarch ay isa lamang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Ito ay talagang hindi inaasahan. 9 na kapigatian na walang katawan na celestial. Si Lord Patriarch ba ay isang 9 na kapigatian na walang katawan na celestial? Si Lord Patriarch ba ay tunay na isang 9 Tribulation Bodiless Celestial? 9 Tribulation Bodiless Celestial. Iyan ang pinakamalakas na nilalang sa mundong ito. Napakabihira nila. Hindi ko akalain na may 9 Tribulation Bodiless Celestial pala sa ating Dragon Clan. Hindi ka panipaniwala. Tunay na hindi ka panipaniwala. Sino ang makakaalam? Parang ang patriarka ay isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Hindi ako nananaginip, di ba? Ngayong sinalakay na ng mga angkan ng mga Diablo ang mataas na lalawigan, kung kikilos ang ating patriarka, hindi ba't otres ang mga angkan ng mga Diablo na nakatali ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti patungo sa lupain ng pagkatapon? Sang-ayon ako. Base sa kung gaano kabihira ang mga 9 Tribulation Bodiless Celestial, sa palagay ko ay malabong magkaroon din ng 9 Tribulation Bodiless Celestial ang mga Devil Clans. Maraming miyembro ng angkan ng dragon ang sabik na mapanood ang kanilang patriarka na itinataboy ang mga angkan ng Diablo pabalik sa lupain ng pagkatapon. Sa panahong iyon, ang patriarka ng angkan ng dragon at ang angkan ay igagalang bilang tagapagligtas ng kaharian ng lalawigan ng mga santo. Nadama nila ang kanilang emosyon nang maisip nila ito. Tutal, pinangarap nilang lahat na maging bayani sa panahong ito ng krisis. Bagamat magbababad lamang sila sa kaluwalhatian ng kanilang patriarka, nakakaramdam pa rin sila ng pananabik. Sa kabilang banda, sa mga miyembro ng angkan ng dragon, tanging ang dalawang kataas-taasang elder lamang ang nanatiling kalmado sa pagbubunyag na ito. Tutal, bilang mga kataas-taasang elder ng angkan ng dragon at mga celestial na walang katawan sa 7 kapigatian, maraming pagkakataon kung saan nakilala nila ang patriarka. Natural lamang na alam nila ang maraming bagay. Sila, kasama na si Julia na kakapatay lang, ay matagal nang alam ang tungkol sa cultivation base ng kanilang patriarka. Nang makita ang ekspresyon ng pagkagulat sa mukha ng patriarka, walang pakialam na nagtanong si Alvin, kakaiba ba na masasabi kung isa kang 9 Tribulation Bodiless Celestial? Hindi ba't kakaiba? Malamig na naniningkit ang mga mata ng patriarka ng angkan ng dragon.
Hindi mo lang nakikilala ang aking cultivation base, kundi ikaw, isang eminent celestial lamang, ay nagawang patayin ang Supreme Elder ng aking angkan na isang 7 Tribulation Bodiless Celestial. Nakatutok ang kanyang tingin pagkatapos niyang magsalita. Samantala, nanatiling kalmado si Alvin kahit na nakita niya ang malamig na titig ng patriarka ng angkan ng dragon. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng angkan ng dragon, kabilang ang dalawang kataas-taasang elder, ay nalito matapos makinig sa mga salita ng kanilang patriarka. Malabo nilang naramdaman na si Alvin, ang kahalili ng Fog Rain Progeny, ay isang henyo. Tama. Si Alvin ay isa lamang eminent celestial, paano niya natukoy ang cultivation base ng ating patriarch? Karaniwan, ang banal na kamalayan ng isang eminent celestial ay hindi maihahambing sa isang 3 Tribulation Bodiless Celestial, at ang 3 Tribulation Bodiless Celestials ay tiyak na hindi kayang kilalanin ang cultivation base ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Paano ito nagawa ni Alvin? Kakaiba talaga si Alvin. Kakaiba ba ang lahat ng miyembro ng 7 Absolute Sect? Nang marinig ang mga salita ng patriarka ng angkan ng dragon, tumango si Alvin habang sinasabing, kung ganoon ang pagkakasabi mo, kakaiba ang dating. Sandali siyang tumigil para sa mga dramatikong epekto bago niya sinabing, kaya, ano ang gagawin mo? Isusugal mo ba ang iyong buhay para ipaghiganti si Julian? O i-aanonsyo mo ba sa publiko na hindi nakakalabanin ng angkan ng dragon ang 7 Absolute Sect? Habang nagsasalita si Alvin, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng angkan ng dragon. Ano ang ibig sabihin ni Alvin nang sabihin niyang isusugal ng kanilang patriarka ang kanyang buhay kung susubukan nilang ipaghiganti si Julian? Hindi lang iyon, kundi naglakas loob pa siyang hilingin sa kanilang patriarka na ipahayag na hindi nakakalabanin ng angkan ng dragon ang 7 Absolute Sect. Inisip ba ni Alvin na siya ay katulad ng mga celestial sa Devata Realms na mas malakas kaysa sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial? Baliw siya. Nababaliw na si Alvin. Ang patriarka ay isang celestial na walang katawan sa 9 Tribulation, ang pinakamalakas na nilalang sa makamundong kaharian. Saan niya nakuha ang kanyang lakas ng loob para magsalita sa ganoong paraan? Sa tingin ba niya ay wala siyang talo dahil lang sa nagawa niyang patayin si Elder Julian? Bagamat kinilala ng karamihan sa mga miyembro mula sa angkan ng dragon, kabilang ang dalawang kataas-taasang elder, ang lakas ni Alvin dahil madali niyang napatay ang kanilang kataas-taasang elder, si Julian, hindi nila inisip na mas malakas ito kaysa sa kanilang patriarka. Ang kanilang patriarka ay isang 9 Tribulation Bodiless Celestial, ang pinakamalakas na pag-iral sa mga makamundong kaharian, sino ang maaaring magbanta sa gayong pag-iral? Samantala, dumilim ang ekspresyon ng patriarka ng angkan ng dragon nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Bagamat nabuhay na siya ng 10,000 taon, hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Alvin! Papatayin kita ngayon para ipaghiganti si Julian. Gusto kong makita kung paano mo, isang eminent celestial, papatayin ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial na katulad ko. Halos hindi pa rin nawawala ang boses ng patriarka nang biglang may lumabas na napakalaking enerhiya mula sa kanyang katawan, na nag-iwan ng nakakatakot na mga luha sa kawalan. Ang mga luha ay tila mga dragon na lumilipad sa ere. Ang mga miyembro ng angkan ng dragon, kabilang ang dalawang Supreme Elder, ay namangha sa pagpapakita ng lakas ng kanilang patriarka. Wala pa sa kanila ang nakakita ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial na kumikilos noon. Ang ilan sa mga miyembro mula sa angkan ng dragon na may mas mahinang cultivation base ay napalipad ng shockwave mula sa enerhiyang lumabas sa kanilang patriarka. Nakatingin lamang sila mula sa malayo habang naghahanda itong umatake kay Alvin. Ay ito. Ito ang kapangyarihan ng isang 9 Tribulations Bodiless Celestial. Samantala, naniningkit ang mga mata ni Alvin nang makita ang enerhiyang lumalabas sa katawan ng patriarka ng angkan ng dragon. Mukhang balak mo akong kalabanan. Pagkasabi niya noon, lumitaw ang kanyang celestial sword sa kanyang kamay. Nakasisilaw itong kumikinang nang ipadala niya ang kanyang enerhiya dito. Swoosh! Swoosh! Habang dumadaloy at bumababa ang mga sinag ng espada, ang mga tunog ng pagsipol ng espada sa hangin ay malinaw at nakabibinging umalangaw-ngaw. Nang makita ang celestial sword, ang mga mata ng patriarka ay nagningning ng may kasakiman at ang kanyang paghinga ay nahirapan dahil sa pananabik.
Halatang hindi na siya makapaghintay na angkinan ang Celestial Sword bilang kanyang sarili. Tulad ng inaasahan sa maalamat na Celestial Supreme Treasure. Nang makita ni Alvin ang mapagimbot na tingin sa mga mata ng patriarka ng angkan ng dragon, napatawa siya. Ano? Nagustuhan mo ba ang aking Celestial Sword? Kung gusto mo ito, ang kailangan mo lang gawin ay patayin ako. Ngumisi ang patriarka ng angkan ng dragon. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin na patayin kita. Ipaghihiganti ko si Julian at aagawin ang iyong Celestial Supreme Treasure ngayon. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata, tuluyan nang nawala ang kanyang ngiti. Hinihintay kita. Boom! Pagkatapos magsalita ni Alvin, agad na kumilo ang patriarka ng angkan ng mga dragon. Tila hamupa ang kawalan sa paligid niya habang patuloy na lumalabas ang mga luhang tila mga dragon sa kawalan. 2,488. Dahil gusto mo nang mamatay, Alvin, tutuperin ko ang hiling mo. Sigaw ng patriarka ng angkan ng dragon habang sumusugod siya na parang buhawi patungo kay Alvin. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling sumugod ang patriarka ng angkan ng dragon patungo kay Alvin, ang Celestial Sword ni Alvin ay lumipad din palabas ng kanyang kamay, naglabas ng mga sinag ng espada na tila mga kopya ng espada. Ang mga sinag ng espada ay lumago mula 1 hanggang 10, 10 hanggang 100, at 100 hanggang 1,000. Hindi nagtagal at ang mga sinag ng espada ay tumaas sa ibabaw ng ulo ni Alvin, na bumuo ng isang mahiwagang pormasayon na naglabas ng isang mystical na aura. Sa huli, ang mga sinag ng espada ay bumuo ng isang depensibong patong sa harap niya. Dahil sa harap ng patriarka ng angkan ng mga dragon, hindi nag-atubiling gamitin din ni Alvin ang 13 Green Lotus Swords. 13 Green Lotus Swords. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin nang bumangga ang patriarch ng Dragon Clan sa sword barrier bago ito inatake. Boom! Nayanig ang sword ray barrier dahil sa pagtama, na lumikha ng shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Sa oras na ito, tanging ang 2 kataas-taasang matatanda ng angkan ng dragon ang nakapagpatatag ng kanilang mga paa. Ang mga natitirang miyembro ng angkan ng dragon ay napalipad ng shockwave. Ang mga mas malalakas ay natisod lamang ng ilang hakbang paatros, ngunit ang mga mas mahina ay napalipad ng medyo malayo. Matagal bago sila nakabawi. Imposible. Dumagundong ng malakas ang boses ng patriarka, na nagdulot ng takot sa puso ng mga miyembro ng angkan ng dragon. Nang lumingon sila upang tingnan ang kanilang patriarka, natuklasan nila na ang pag-atake ng kanilang patriarka ay hindi man lang nalagpasan ang harang ni Alvin. Lumabo lamang ang harang. Gayunpaman, hindi nagtagal at muling nagliwanag ito ng maliwanag. Batay dito, masasabi nilang bumalik na sa tugatog na kondisyon ang harang. Nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala nang makita nila ito. Ito. Panginoong Patriarka. Hindi kayang lagpasan ang depensa ni Alvin. Biro ba ito? Ang Patriarch ay isang 9 Tribulation Bodiless Celestial, sa awa ng Diyos. Ibig sabihin ba nito ay mas malakas si Alvin kaysa kay Lord Patriarch? Kung mas malakas siya, kung gayon, makatuwiran kung paano niya nakikilala ang cultivation base ni Lord Patriarch. Iyon din marahil ang dahilan kung bakit siya kalmado kapag nahaharap sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Isang eminent celestial na mas malakas kaysa sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Kung gayon, ang lakas ni Alvin ay kapantay ng lakas ni Sword Saint Berting. Masasabi ng mga miyembro ng angkan ng dragon na ang lakas ni Alvin ay hindi mas mababa kay Berting 100,000 taon na ang nakalilipas. Noon, Berting ay isa ring eminent celestial na may kakayahang pumatay ng 8 Tribulation Bodiless Celestials at nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Paano ka naging malakas? Isa ka lang eminent celestial. Hindi makapaniwalang tinitigan ng patriarka ng angkan ng dragon si Alvin. May kaunting bahid pa nga ng pagkamangha na makikita sa kanyang mukha. Bumulong ang patriarka ng angkan ng dragon sa kanyang sarili, kahit si Sword Saint Berting ay hindi ganito kalakas bago siya umakyat sa isang Devata realm. Naging malakas lamang siya pagkatapos niyang magkaroon ng isang hindi inaasahang enkwentro sa Beyond Heaven Secret Zone. Bahagyang natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng patriarka ng angkan ng dragon.
Hindi niya inaasahan na malalaman ng patriarka ang tungkol sa Beyond Heaven Secret Zone. Alam mo rin ba ang tungkol sa Beyond Heaven Secret Zone? Bakit hindi ko malalaman ang tungkol dito? Mahinahong sabi ng patriarka ng angkan ng dragon, maraming taon na ang nakalilipas, nang pumasok si Sword Saint Berting mula sa Seven Absolute Sect sa Beyond Heaven Secret Zone, marami sa ating mga ninuno mula sa angkan ng dragon at ang angkan ng Phoenix ang pumasok din sa Secret Zone. Gayunpaman, si Berting lamang ang nakaligtas mula sa Beyond Heaven Secret Zone. Bahagyang may bahid ng pangamba ang maririnig sa kanyang boses nang magsalita siya. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, kung gayon, sa palagay ko ay walang masama kung sasabihin ko sa iyo na ang dahilan kung bakit wala akong balita tungkol sa mga nakaraang taon ay dahil nasa Beyond Heaven Secret Zone ako. Ano? Nanaki ang mga mata ng patriarka ng angkan ng dragon sa gulat. Maya-maya, tumango siya na parang tinamaan ng isang realisasyon. Nakikita ko. May katuturan na ang lahat ngayon. Hindi nakakapagtaka na mayroon kang lakas na maihahambing sa isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Tiyak na nagkaroon ka rin ng isang hindi inaasahang engkwentro sa Beyond Heaven Secret Zone. Kung hindi ako nagkakamali, malamang natagpuan mo rin doon ang iyong Celestial Supreme Treasure, tama ba? Tiningnan niya nang may pag-iimbot ang Celestial Sword ni Alvin. Kitang-kita ang kasakiman sa kanyang mga mata. Tama iyan. Tumango si Alvin. Sa sandaling ito, ang dalawang Supreme Elder na nakakaalam din tungkol sa Beyond Heaven Secret Zone ay naliwanagan din. Lumalabas na si Alvin ay nagkaroon din ng hindi inaasahang engkwentro sa Beyond Heaven Secret Zone. Sa kabaligtaran, ang ibang miyembro ng angkan ng dragon ay naguluhan. Ito ang unang beses na narinig nila ang tungkol sa Beyond Heaven Secret Zone. Lampas sa lihim na sona ng langit. Ano yan? Habang abala sa kanilang diskusyon ang mga miyembro ng angkan ng dragon, hindi nag-aksaya ng oras ang patriarka ng angkan ng dragon. Isang nakabibinging ungol ang pinakawalan niya habang gumagalaw muli, dahilan para agad na tumigil ang iba sa kanilang diskusyon. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa katawan ng patriarka. Nang tuluyang mawala ang liwanag, nakita ng lahat na bumalik na siya sa kanyang tunay na anyo. Isa siyang gininto ang banal na dragon na may habang 10,000 metro. Sa sandaling ito, natakpan na niya ang halos buong kalangitan at ang araw. Gintong dragon na may 8 kuko. Mabilis na natuklasan ni Alvin ang 8 kuko sa bawat paa ng patriarka. Hindi lamang isang banal na dragon na may 8 kuko ang patriarka, kundi isa rin siyang gininto ang dragon na may 8 kuko. Umungol ang patriarka na nagpalit ng anyo bilang isang gininto ang dragon na may 8 kuko. Alvin, gusto kong makita kung kaya mong tiisin ang buong lakas ng aking pag-atake. Ang kanyang boses ay parang isang kampana na tumutunog, nakakabingi. Sa sumunod na sandali, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, ang napakalaking katawan ng patriarka ay tila naglaho na lamang sa ere. Si Alvin lamang ang tanging nakahuli sa galaw ng patriarka. Ang patriarka ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Tila siya ay naging isang makapal na gininto ang letigo habang sumusugod patungo kay Alvin, na nagiiwan ng mga luha sa kawalan sa kanyang likuran. Gumalaw siya ng agresibo, malinaw na balak patayin si Alvin sa lalong madaling panahon. Nang makita ito, inutusan ni Alvin ang kanyang espada, humayo ka. Swoosh! Swoosh! Lumipad ang espada kasabay ng isang sipol, at ang porma sayo ng espada ay tila nag-iba rin at naging isang banal na dragon habang lumilipad ito palabas upang harangin ang atake ng patriarka. Putok! Isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw bilang resulta ng banggaan, dahilan para mapangiwi ang lahat ng naroon. Putok! Isa na namang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bumuhos! 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 Bumuhos. Maya-maya pa, isa na namang serye ng pagsabog ang muling umalangaw-ngaw sa hangin. Nang maglaho ang liwanag, nakita ng mga miyembro ng angkan ng dragon si Alvin na nauutol-utol paatras ng ilang hakbang. Matapos niyang makatayo ng may kahirapan, dumura siya ng isang subo ng dugo. Agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Kaya mas malakas ang Panginoong Patriarka. Sa kasamaang palad, isang kaawa-awang sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin pagkaraan.
Natuklasan ng mga miyembro ng angkan ng dragon na ang kanilang patriarka ay bumalik na sa kanyang anyong tao. Nakatayo siya sa malayo habang dumudura rin ng dugo. Mukhang mas sumama ang kanyang itsura dahil sa pagod. Nasugatan din ba si Lord Patriarch? Kung gayon, ibig sabihin nito ay walang nanalo na panig. Hindi nagtagal at naunawaan ito ng mga miyembro ng angkan ng dragon. Tutal, hindi naman kayang talunin ng kanilang patriarka si Alvin kahit na bumalik na ito sa kanyang tunay na anyo, isang gininto ang dragon na may 8 kuko. Matapos huminga ng malalim ang patriarka ng angkan ng dragon, sinabi niya sa malalim na boses, "Alvin, kahit hindi kita kayang patayin, hindi mo rin ako kayang patayin. Mas mabuting bigyan mo ako ng kasiyasyang paliwanag o kabayaran sa pagpatay sa isang Supreme Elder ng aking angkan. Kung hindi, ibibigay ko ang buong Saint Province Realm para lang lipulin ang 7 Absolute Sect pagkatapos mong umakyat sa isang Devata Realm." Oh! Nang marinig ang mga salita ng patriarka, naninangkit ang mga mata ni Alvin. Pinigilan niya ang kanyang galit ng may matinding hirap habang nagtatanong, "Gusto kong malaman kung anong uri ng paliwanag o kabayaran ang gusto mo. Babaliwalain ko ang alitan sa pagitan ng 7 Absolute Sect at ng Dragon Clan kung iiwan mo ang iyong Celestial Supreme Treasure." Sabi ng Patriarch habang ang kanyang mga mata ay sakam na kumikislap. "Kaya, gusto mo ang aking Celestial Sword." Alam ni Alvin, dahil gusto mo talaga ito, ibibigay ko ito sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, inihagis niya ang Celestial Sword sa patriarka na parang nagtatapon ng basura. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."